Mga issue na inain, sabay-sabay nating alamin. Kahit ano, kahit sino, ating haharapin. Salamin ng katotohanan. Mga kwento na kailangan mo ngayon ay malalaman mo. Tapatan ni Tuning. Sa pag-usbong ng social media, madali nating nalalaman kung ano ang bago sa ating mga kaanak at kaibigan at kung ano ang pinag-uusapan sa ating lipunan. At sino ang magsasabi na para lamang sa mga kabataan ang makabago o modernong teknolohiya. Ngayong gabi patutunayan po ng magkakaibigang lola na kaya rin nilang makasabay sa libangan ng kanilang mga apo. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Skype, online games at pagsiselfie. Ito ang madalas pagkaabalahan ng mga kabataan ngayon. Pero hindi lang sila ang nakikiuso sa in at bago. Ito yung... This one, square. Yan, yan. Maganda kasi para mag-focus. Ang grupo na magkakaibigang ito, gumagamit na rin ng mga high-tech na gadget. Yung mami niya. Ay, magandang araw po. Ay, ganda araw naman. Makikiupo na ako dito sa huntahan nating mga batang-bata. Anong paborito niyong games po? Ang paboritong games ko ngayon yung square-square. Opo. Saka yung tong kids. Sabi ko nga sa kanila, mayaman na ako. Dagdag ng dagdag yung pera ko. Wala akong pera. Ginaloko ko siya. Opo. Kayo po, Lola Eva, ano pong paborito niyong games? Nung unang-una, Angry Bird lang eh. Opo. Tinatawanan ako ng mga apo ko. Unang-una, Angry Bird lang. Mamayang konti, Candy Crush. Mamayang Oo konti na. yung, ano nga ba yun? Meron yung lumulundag-lundag. Ayoko nun. Sabi ko, too violent. Ako, Pagkatapos, nakita ko ngayon Farm Heroes. O, yan, at least masaya. May mga itlog-itlog. Opo. Paglundag-lundag, hindi ba, no? Pag wala na akong, sawa na ako. Ayan, dyan. Bago pa man napunta ang barkada nila sa paglalaro ng online games, sa paglalaro ng tennis sila unang nagkakilala. Nung mag-edad tayo edad ko ng 35, mga 30 rin kayo, 35 kayo. Doon tayo nagbuo ng tennis. Hanggang tumanda kami ito ngayon. Hanggang ngayon. Kaya po siguro kayo ay mahaba ang buhay niyo dahil physically active kayo. Oo, siguro nga. siguro. No, Bihira not yung because nabubuhay we're na. sport-minded, probably. God wants us to be mahaba ang buhay. We're good people. Si Lola Eva ang pinakamatanda sa grupo sa gulang na 85. Si Lola Babes naman ay 83 at ang pinakateki sa lahat. Si Lola Noy ay 81 at ang pinakabata ay si Lola Bilen sa gulang na 79. Pare-pareho na silang mga byuda. Ang mga anak nila ay may sariling mga pamilya na rin. Kaya para malibang, sinisikap ng barkada na magbanding ng madalas. ito nga ngayon, nagplano kami dahil wala kaming gagawin. Opo. Sabi ko, sige, magmadyong naman tayo. Pero alam mo ba na yung aming laro, magmula nag-umpisa kami ng mga 3 o'clock ba yun? Puro Hanggang, tawanan. para tawanan. Opo. Umabot kami ng 9:30 kasi So hindi natatapos ang laro? wala. Walang Walang nangyari, sabi ko namin. Kasi pag kakakwento namin, si Evan sumobra ng isa. Mamaya si Belen, Mali ang tapos. Sama-sama rin silang namamasyal sa mall. tuloy na kami sa mall. Opo. Kakain kami. Oh, pag may palabas na maganda, minsan nanonood pa kami ng sine. At kapag nagkahiwa-hiwalay na ang barkada, balik na rin sila sa kanilang mga sariling libangan. Mula nang magretiro si Lola Babe sa pagiging dentista, madalas na siyang nasa bahay. Kasama niya rito ang isang anak at mga apo. Pero hindi raw siya nalulungkot kahit madalas na naiiwan na solo sa bahay. Pasok.
Dito kasi ako pumapasok kasi dito meron wifi. Sa kwarto ko wala. Kasi mahilig siyang magpaka-gentleman. Katulad kung Sa kwartong ito kung saan malakas ang signal ng wifi, madalas na tumatambay si Lola Babes. Halos araw-araw siyang online. Itong iPad, na naaano ko talaga yung pagsasakuusap ko sa mga kapatid ko. Oh, hello! Sa tulong ng internet, nakakausap din ni Lola Babes ang kanyang mga mahal sa buhay na nasa malalayong lugar. Nung walang gadget na yan, kahit na yung cellphone, talagang ang communication, maski sa kaibigan mo, kamag-anak mo sa malayo, napakahirap. Pero nung nagkaroon na ng mga cellphone, malaking bagay sa akin. Kasi nag-umpisa ka ng makapagtawag ng hindi kailangan ng telepono, nakakapag-send ka ng message, mga importante, mga emergency, dyan mo nakatanggap. Sige, yan eh. Pero hindi naging madali para kay Lola Babes ang matutunan ang lahat ng ito. Kontento na kami sa aming cellphone. Biglang isang araw, binigyan ako ng anak ko ng inabot sa akin itong iPad. Ay di na lalo ako natuwa. Yun na, pinag-aralan ko kaagad Facebook. Unti-unti binubuksan ko. Pinutin mo sila, malaigi. Pinutin mo siya ulit. Isa si Jed sa mga apo ni Lola Babes na nagturo sa kanya kung paano gumamit ng gadget. Kwento ni Jed, old school na pamamaraan ang ginamit niya para mas maintindihan agad ng kanyang lola. Sinumulan yung pagtuturo kay Lola, bond paper. Yung pinsan ko siya nag-drawing muna. Kunyari, ano pipindutin. Kunyari muna yung pipindutin mo yung on button, yung Windows button. Tapos mamaya yung Google Chrome, kung paano mag-type, kung anong tatype mong website, paano mag-Facebook. Yahoo muna yung email muna siya nagsimula. Tapos, kunwari mga password din yan, nakasulat pa rin. Paturo. Teka lang. Sige na. Teka lang. Lola, mamaya na muna. Ano may ginagawa pa nga ako eh. Oh, please. Pero dala ng edad, hindi maiwasang makalimutan agad ni Lola Babes ang mga katuturo lang sa kanya. Yun nga, sabi, dapat malaman mo yan. Sabi, pagalitan ka pa. Sabi ko, siyempre matanda na ako hindi ko maalala yan. Or kahit tinuro namin, di after sabihin, Jed, paturo nga nito. Tapos sabihin ko, wala lang, kakaturo ko lang yun sa'yo. Tapos sabihin, di mo pa yung tinuturo sa akin. Sige, tuturuan ko ulit. Maging ang sarili niyang password at kaisa-isang username, hirap din niyang matandaan. Kahit nakasulat na, tatanungin niya pa rin kami. Kasi syempre, mas madali para sa kanya kapag kami na mismo magsabi. May paliwanag ang psychologist na si Mark Reyes kung bakit hirap nang matuto at humabol ang matatanda sa teknolohiya. Extra challenge. Kaya kailangan ng pasensya sa mga kamag-anak na nagtuturo. We have to understand na their capacity to understand is not as fluid as nung bata-bata. Maigi yan, susulat mo. Ang pinakamadaling way para turuan sila, wag mo lang yung sasabihin, i-demo mo. Tulad ni Lola Babes, tutok din sa tablet ang kaibigan niyang si Lola Eva. Ano pong ritual niya? Titignan ko kung ano dumadating sa akin. Apo. Messages, messenger, ganon. Facebook, baka mamaya nandiyan na isang kaibigan ko, o anak ko. Meron din akong anak kasi abroad, no? Meron anak wala dito. Ugali ko na yung pagbukas dito, TV. Nakaharap ako sa TV. Kayo? Apo. Sa umagang kay kaganda, ganda. apo. Sa baya, binubuksan ko yan. Nag-exercise ako sa Pero kama. nakaharap din. Nakaharap sa... Pero hindi lahat sa barkada ay nakikisabay sa makabagong libangan. Pero ba't hindi niyo po na-impluensyahan tong sina Lola, sa Lola Noy, sa Lola Tigas sa Belen? ulo. Ayaw na. Kasi ayaw na rin nila mag-aral. Maingganyo kaya sina Lola Noy at Lola Belen na subukan mag-online. Tabatan ni Tunying! Tabatan ni Tunying! Mahigit 12 oras araw-araw ang ginugugol ni Lola Babe sa kanyang tablet. Iba't ibang games ang kinagigiliwan niya. Na may mga games ako.
Pag nakikita ko dun sa mga apo ko, nilalaro nila, gusto ko, ilagay mo sa akin yan. Kaya dumami-dami. Pero yung iba, yung kagaya ng mga choose your, yung find the words. Minsan, ganun, kontento na ako nung dati. Gagawin ni Daddy para mapagtapos. Madalas gumamit ng Facebook si Lola Babes, pero ginagamit niya raw ito ng tama. Nagko-comment ako sa mga kamag-anak ko lang. Hindi naman ako interesado. Lalo na ng mga eleksyon. Yung sa pag hindi ko kilala, hindi na ako. Minsan pagkakit gusto ko lang makita anong nangyari. Yun lang, pero hindi na ako nagko-comment. Medyo gamay man ni Lola Babes ang social media, kwento ni Jed, hindi pa rin ito lubusang nauunawaan ng kanyang lola. Kunwari, pag may picture siyang gustong i-post, edi sa scan ko. Tapos, kapag po-post ni Lola, matatawa pa siya. Sabi, paano yan? Kapag po-post ko, wala na akong kopya ng picture ko. Kaya niya mawawala na yung kopya. Isang beses, yung tito ko, nag-post siya ng picture, yung profile picture niya. Tapos nakaupo siya sa public display ng upuan sa The Voice. Tapos umupo siya doon, tapos ginawa niya profile picture. Tapos tuwang-tuwa si Lola, sabi na, kailan ka mag-audition? Tuwa-tuwa ako kasi, syempre, hindi binasa ni Lola yung status, akala niya talaga mag-audition. Nakaupo lang siya. Dala ng sobrang pagkalibang, hindi na namamalaya ni Lola Babes na inuumaga na siya sa paglalaro. Wala. Oras na. Teka. Nasa winning ano pa ako. Teka muna. Sandali na. Kapag kunwari, hindi na siya makatulog, tapos mamaya mag-iPad na naman, hindi syempre pipigilan namin siya para makatulog na din. Pero ba't hindi niyo po na-impluensyahan tong sina Lola, sa Lola Noy, sa Lola Belen? Ayaw na. Pero sabi ko ito kay Belen ngayon. Sabi ko, Belen, gawin mo ito, yung mga laro lang, maski mga laro. Sabihin, dadating yung apo niya. Sabihin mo magdala ng iPad. Tapos sabi ko, tuturuan kita laro. Kasi ako nalilibang din ako sa laro. Kaya sabi ko, turuan kita para meron kang libangan. Laro lang. Nahihirapan ako. Basta nanonood na lang ako kay Tonyeng. Balita, anak ako. I'm not so much of the technological ngayon. Opo. Because I don't have anybody around the house to really teach me Para kina Lola Belen at Lola Noy, mas gusto nilang gamitin sa ibang mapaglilibangan ang kanilang oras. Hanapin mo yung mga kaibigan mo, tawagan mo, sabihin mo pumunta sila rito, mga gano'n. Kaya nalilibang naman ako. Nagte-tennis ako. Para lang may tao, malibang lang ako. Ma-exercise ang katawan ko. Tennis ang ehersisyo ni Lola Belen 3 beses isang linggo. Si Lola Noy naman, pagtatanim sa kanyang bakuran ang libangan. When you're already midad ka na, year 1 sal already lumiliit na. Before you do a lot of things. Ngayon, maliit na. Kaya parang you can handle it already, miskin na ikaw mag-isa. Hindi problema kay Lola Noy ang komunikasyon sa mga anak at apo na nasa ibang bansa lahat. They call long distance. Sila overseas. Kasi kung ako, don't call us mom, you're going to spend your money, kami lang. Si Lola Billy naman ay may apong kasama na maaaring magturo sa kanya kung gugustuhin niyang gumamit ng gadget. Mayroon naman sana, pero hindi ako tsatsagain. Hindi ako nila sinatsaga. Kasi hindi naman ako mapilit. Turuan mo naman ako niyan. Yan, tuturuan naman ako. Sandali lang, pagka hindi ko naintindihan mo kung ayaw na nila. Pag nararamdaman ko mo kung ayaw, parang stop na rin ako, parang gano'n. Bukod dito, may iba pang dahilan kung bakit di na niya sinikap aralin ang mga ito. Ako hindi na marunong. Bukod doon may diferensya pa. May 2 hearing aid ako. Opo. Kung wala yan, totaling wala. Para naman kay Lola Noy, sapat na raw sa kanya na marunong siyang gumamit ng cellphone.
Pero kayo po, mas gusto niyo yung analog na yun, yung dati, yung old phone. Bakit po? Text and there's a lot of things to make pindot dito. Doon yun. Pak, 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 hello. Pause. And then, just create message. Tok, 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 send. Tapos. Why complicate a lot of things in your mind when you can have it simple things? Ha? Naiintindihan naman ni Lola Loy ang kabutihan ng mga makabagong gadget kung gagamitin ito ng hindi labis. Yung mga gadgets na yun, it's okay to have it because it's fast, no? Pero enough is enough also, not too much of it. Ano nga kaya ang negatibong epekto ng mga gadget sa mga lola? Tabatan ni Tuning! Tabatan ni Tuning! Tulad ng nakababatang henerasyon, hindi nagpapahuli ang mga senior citizen sa social media. Sila man ay naaaliw sa kakaibang karanasan dala nito sa kanilang buhay. May mga positibo at meron ding negatibo. Siyempre, nakakausap ko yung mga kapatid ko sa Japan, yung nasa Singapore, at saka yung pamangkin ko sa Hawaii. They are surprised bakit at my age nasa social media ako, so tuwan-tuwa sila. Tsaka marami rin ako nakikilala ng mga bagong kaibigan. Masasabi mo kaagad dito kung anong gusto mong sabihin eh. Naiba yung mga priority mo, no? Instead na gawin mo yung isang urgent na bagay, may nakita kang message doon, uunahin mo pa siya. Minsan may mga nagpaparinig, hindi ko alam kung ako. Kasi I am a very social person. Ayoko nung basta nag-iisa lang. Gusto ko may mga friends ako around ever since before. Madalas, nandito ako kasi I can sit here. Malamig dito, mahangin kasi, no? Nandito ang iPad ko. Nandito ang telepono ko. Nandito ang Magic Jack ko. So, lahat ng gusto kong tawagan when I'm seated here, okay lang. So, ganun ako. Pag nagamit ko na ito, minsan ay dito ako sa mga halaman ko, titingin-tingin ako kung ano magagawa ko sa maliit na garden ko. Sa edad na 85, mag-isa nakatira si Lola Eva sa kanyang condo unit. Hindi naman ito kalayuan sa bahay ng kanyang mga anak at apo. Mas na-e-enjoy daw ni Lola Eva ang panahon para sa sarili. Tuwing linggo, magkakasama ang buong pamilya ni Lola Eva sa isang salo-salo. Pinukulit ko. Kaya kailangan Sunday session. Sunday session. You see my picture. O, picturean mo rin kami kasama dito. Hindi lang mga anak at apo sa Pilipinas ang nakakasama niya. Dahil marunong gumamit ng tablet si Lola Eva, natatawagan niya maging ang mga anak na nasa ibang bansa. I'll call my daughter in San Francisco, ha? Francisco. Sige. Sige, tita mo na. Hello? No, I can't hear her. I can hear you. Is it Viber? Yeah, Viber. You just use Viber, not FaceTime. No, because she wants to try Viber. Okay. If you can. But this is you have to what she can update hear. your Viber, mommy, so that you can see. Dahil nagtuturo sa akin, tataranta ko. Pero kung gaano na ilalapit ng teknolohiya si Lola Eva sa malalayong kamag-anak, ramdam din niya kung paano nito pinaglalayo ang magkakaanak na nasa iisang bubong lang. After dessert, ano na yung ginagawa. Kanya-kanyang buhay na. This is real life. Maging ang pamilya ni Lola Babes, nararanasan din ang negatibong epekto ng sobrang pag-online. Dati-dati, at least maliliit pa sila, hindi pa masyado ang kanilang gadget. Na kukwentuhan mo pa sila. Ngayon, wala na talaga. Magtatanong ka, teka muna, sabi ko ngayon, you have to stop them muna talaga.
para kausapin mo ng husto lang, para pakinggan ka ng masagot ka pa. Kasi kung bisang kakain na lang, andyan pa rin kanilang pa ganyan-ganyan pa rin sila. Sabi ko, tapusin mo muna yung pagkain mo. Nakausap ko kasi pangit tignan ba yung ganun? Kahit ako, tanggap ko rin na hindi kami kasing sociable para dati. So, naapekto din naman yung mga ibang tao sa bahay. Hindi kayo nakikipag-usap, ganun. Depende lang naman talaga kung makokontrol mo yung paggamit mo. Para pahalagahan ang personal na pagsasama at pag-uusap ng pamilya, may patakaran na raw sa bahay ni na Lola Babes. Bawal dito mag-gadget sa table. Kahit kapag nasa labas din naman, may rules. Makikita ko lahat gumagamit. Bababa ko lang sa akin, tapos makikita naman nila, tapos bababa nila. May negatibong epekto man ang teknolohiya, mas lamang pa rin ang tulong na dala nito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Na para kina Lola Babes at Lola Eva, hindi sila dapat mapag-iwanan. Kasi biro mo, sabi kong ganyan improvement yan sa atin, di ba? Kaya sabi kong ganyan, total binibigyan ka naman. O di, okay na, gamitin mo na to the most na magagamit mo. At hindi sinasara ni na Lola Noy at Lola Bilen ang posibilidad na isang araw, matututunan din nilang gamitin ang mga ito. Maybe eventually, hopefully, I said, Too late. that I'm not too old to learn. Napakalaki po ng kapangyarihang naibigay sa ating mga kamay sa pagdating ng makabagong teknolohiya. Kaya naman lalo tayong dapat na maging responsable anuman ang edad ng gumagamit nito. Ngunit huwag nawasanang mawala ang mabubuting kaugalian, ang personal na kwentuhan, lalo na ang paggalang sa ating mga magulang, kahit na moderno na ang lahat. At yan ang mga kwentong hatid namin dito sa Tapatan ni Tunying.